Number 1 drug pusher sa Cabugao, Ilocos Sur patay sa operasyon ng pulisya at 5 hinihinalang drug pusher patay rin sa 3 magkakahiwalay na lugar sa Bataan. Ang mainit na balita hatid ni Susan Enriquez. 5 hinihinalang tulak ng droga ang napatay sa operasyon ng pulisya sa 3 bayan sa Bataan. Sa isinagawang buy-bust operation sa Orani, napatay si Erwin Talyada, 37 taong gulang. Sa Mariveles naman, nasawi si Pablo Mejia at isa pang hindi nakikilalang suspect. Sa Abukay naman, nagkaengkwentro ang pulisya at 2 suspect sa droga. May mga nakuhang baril at ilang sachet ng hinihinalang shabu mula sa mga suspect. Gate ng pulisya, lehitimo ang kanilang operasyon. Nanlaban daw ang mga suspect kaya napatay ang mga ito. Lehitimong engkwentro ang personnel ng Bataan Provincial Police Office. Bali, talagang lalaban po ang mga ito. Opo. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Patay rin ang number 1 drug pusher sa target list ng pulisya sa Cabugao, Ilocos Sur. Ayon sa mga otoridad, ihahain daw sana ang warrant of arrest laban sa mga suspect na si Roger Cinco. Pero bago pa man ito na isagawa, tumakbo si Cinco at kanyang grupo at nakipagbarilan sa mga pulis sa Sitio Padual, Barangay Pugos. Napuruhan si Cinco at idineklarang dead on arrival sa ospital. Nakatakas naman ang iba niyang kasamahan ng posibleng sugatan din ayon sa mga pulis. Na-recover sa crime scene ang baril ng suspect, isang bag na may laman droga at ilang drug paraphernalia. Sa Pangasinan, natagpuan ang bangkay ng 2 babae at isang lalaki sa magkakahiwalay na lugar. Nakatali ang mga kamay nila at nakamasking tape ang kanilang mukha. May mga tama ng bala sa bahagi ng ulo at likod at pare-pareho silang may karatulang nakasulat ang mga katagang "Huwag tularan, pusher". Hindi patukoy ang salarin pero may palatandaan daw na posibleng iisa ang nasa likod nito. Tipo ito ay kinukundina ng kapulisan ng yung mga ganyan na vigilante group. Kasi lahat po dapat idaan po natin sa legal na proseso. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Umaasa ang pulisya na makipag-ugnayan sa kanila ang sinumang nakakakilala sa mga biktima. Susan Enriquez, GMA News.